Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:07 sa aga. Dalina, tugibon taong Western Visayas. Dalina, tugibon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya at teknolohiya. Dalina, tugibon taong Western Visayas. Dalina, tugibon ang mga sa rehiyon, libutong dalibalun ka, kasaysayan ka, kultura ka. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kada Miyerkules, Huwebes kang Biyernes, alas 10 tuntun alas 10:55 sa aga. Tukib! Dalina, tukiban pa ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas! Dalina, Mabuhay Western Visayas! Visayas. Dalina, Mayong aga Luzon, Visayas, kag Mindanao. sa problema. Adlaw kita sang Huwebes, Pebrero 5, 2026. Dalina, Live nyo kaming mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo ang mga kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. kasaysayan ka, kultura. Welcome sa second episode sang Tukib, a science and tourism focus program sang Radyo Pilipinas Iloilo. And of course, akong inyong classmate on air, Hope Tarichante. Western Visayas, Dalina, tukiban pa ang Western Visayas. Sa pagpadayon mga kaabyanan sa aton nga episode sang Tukib, Tukiban pa ang Western Visayas. sa aton nga pagpadayon sa pagtukib sa mga bag-o diri sa Western Visayas, Pinaagi especially sa patag sang sensya kag teknolohiya. Dalina, Malitayon kita bangod pagaupdan kita no sang isa ka espesyal na bisita. tukiban ang mga sa rehiyon, libutong Kung madumduman nyo mga kaabyanan sa December 2025, nagupod kita no sa isa ka launching sa wind turbine facility nga pahamtang no sa isa ka isla o kon sa Butlog Island sa Concepcion, Iloilo. agi sa siyensya at teknolohiya. Madami sa mga netizens natin ang nag-comment, nag-share no sa nasambit na post kung sa diin curious sa natin ng mga kauturan, mga kaabyanan, kung paano bala nag-work no ang nasambit na wind turbine sa Butlog Island sa Concepcion, Iloilo. So naabala na bring up natin ang wind turbine facility na ginpahamtang sa Butlog Island. Dalina, tukiban ang mga solusyon. So mga katukib, no, ang wind turbine ang natigayon pinaagi sa Central Philippine University and of course no sa Department of Science and Technology. Tukiban ang mga So subong nga aga, sa rehiyon, libutong dalibalun. ibaluon nato no ang wind tunnel facility sa Central Philippine University. Tukib. So karon no makaupod natin live via Zoom si Engineer Cleo R. Freak Tobias
na isa man sa faculty sang CPU kag coordinator no sa nasambit nga pasilidad. So excited ako nga may baluan kung san o bala ginpahamtang ining wind tunnel facility sa Central Philippine University. Ibon man nato no anong function sa wind tunnel pag sino pwede makagamit sa wind tunnel facility. Is it exclusive for engineers, scientists, and innovators or pwede man no sa mga students naton nga nagatuon sa related no sa science and technology. So bantayan later mga kaabyanan ang aton nga live Zoom interview with Engineer Cleo Alfric Tobias sang Central Philippine University. But for the meantime, baluon anay naton ang pinaka-latest no nagikan sa aton nga DOST Pag-asa kag DOST Fivox. So sa bahin sang kanlaon mga kaabyanan, nakabalhag sang isa ka pagbuga sang abo ang Fivox sa Bulkang Kanlaon sa makaligad nga 24 oras ang ash emissions sandig sa Fivox naglawig sang 6 ka minuto. Magluwas sa ashing events, may anuman ka volcanic earthquakes nga nabalhag ang Fivox sa bulkan halin sang alas 12 kung kaagahon sang Pebrero 4 tubtob sa kaagahon sang Pebrero 5. Sa gihapon, no, ang Bulkang Kanlaon nagapabilin sa Alert Level 2 ukon sa Moderate Level of Volcanic Unrest. So isa mga kaabyanan ang Bulkang Kanlaon sa mga bulkan or active volcanoes sa pungsod Pilipinas na ginabantayan sa DOST Fivox. Tungod sang mga aktibidad no isa na dira ang Bulkang Mayon, ang Bulkang Taal, at ang Bulusan. So ang Mayon mga kaabyanan currently no alert level 3 samtang ang Kanlaon volcano naman sa Negros Island region ang napahamtang sa alert level 2. Sabay naman sa lakat sa panahon mga kaabyanan, lakip ang bilog na Western Visayas kag Negros Occidental sa mga lugar nga ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 inisandig sa 8 a.m. bulletin sa DOST Pag-asa. So sa Weather Bureau, signal number 1 sa bilog na Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, kag Antique. Sa amuman nga bulletin mga kaabyanan, ang sentro sang Tropical Storm Basyang yara sa 385 kilometers sa nasidlangan sa hinatuan Surigao del Sur. So bala bantayan nato mga kaabyanan ining hulag sang bagyong Basyang o Tropical Storm Basyang no diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Kay in fact no ang aton nga mga LGUs sa Western Visayas ang nakabantay na naka-alerto na bangod sa bagyong Basyang. So ang bagyong Basyang mga kaabyanan in connection no sa dira nga weather disturbance ang province of Antique umpisa kahapon Pebrero 4 nakasaka na sa blue alert status. Kaya napatuman man ang Bravo Protocol sa Antique PDRRMC Emergency Operations Center. And in fact, no, ang RDRRMC na nag-oversee no, sa entire region, entire Western Visayas, ang nakabantay naman para sa bagyong Basyang.
So that's the latest mga kaabyanan para sa aton lakat sang panahon kag kanyaon update nagikan sa DOST Pag-asa kag DOST Fivox. Lalina, tugibong taong Western Visayas. Lalina, Philippine Standard Time 10:16 sa aga sa aton na pagbalik. sa teknolohiya. Nakaupod na nato mga kaabyanan ng aton nga espesyal na bisita isa ka aeronautical engineer no sa nga faculty sa karon sa Central Philippine University. Tadi ba yung nakasaysayang kultura? Ang coordinator sa Wind Energy Research and Development Facility sa CPU, si Engineer Cleo Alfred Tobias. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sa Tukig. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin ang mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang building. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nakaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Ay, Paris, may araw. Ano ba yan? Tinusunod ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patuntero, agawang base, abulan, jorlin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko tatlo, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisimot ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
Philippine Standard Time, 10:21 sa aga. Dali na, tukimonta ang Western Visayas. Dali na. Sa gihapon mga kaabyanan, ini ang programa Tukib, ang Science and Tourism Focus Program sa Radyo Pilipinas Iloilo. And as promised, makaupod natin sini na aga ang coordinator sa Wind Energy Research and Development Facility sa Central Philippine University, si Engineer Cleo Alfric Tobias. Hi sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga nagagad, good hope, and good morning sa tanan niya taga-Malamati natin. Yes, Engineer Cleo, very curious kami sa wind tunnel facility sa Central Philippine University, and admittedly, last year ko lang nahibalaan na may ara sa wind tunnel facility ang Central Philippine University. So ano bala ang wind tunnel facility nga ini Engineer Cleo, saan ini gintukod, and para sa ano ini ng purpose sa wind tunnel nga ini? Okay, so salamat kayo ng Hope. Yes, I'm very happy nga damo sa interesado sa wind energy subong. Ang wind tunnel facility natin diri sa Central Philippine University, ang iyan siya nga gitukod siya, mas nakita sa usapan siya gitukod sa 2022 lang. So it was more or less mga 3 years ago pa lang siya. So April 2022 din-establish yung facility. Ang iyan din pinaka-purpose mainly is for wind energy research. So mga wind turbines na makaproduce ng electricity, mga amo na siya ng mga systems. But we are not limited to that. Karon I can expound kung ano pa yung mga other applications niya. But ang pinaka-purpose niya is to test ANAY, so research and development. Ang iyang full name is Wind Energy Research and Development Facility. So the main purpose is to test ANAY ang ating mga sample or mga prototypes natin before deploying sa field. So even though ang research and development is iteration, meaning we design tapos i-validate natin ang ANAY para nga hindi kita kung magabot sa field, we could man-validate natin ang mga data natin before kita mag-proceed sa actual gid nga site. Wow. So, siya yung pinaka-purpose gid. Wow, Engineer, pioneer ba or una-una gid ba ang CPU or Central Philippine University sa pagpahamtang sa wind research facility nga ini? Okay, in terms of wind tunnels, may ara from what I've known, ang mga ibang schools may ara sa may Lasal, pero mas not to this scale, ang sa may CPU na scale is large siya, 1.5 meters by 1.5 meters ang pwede kang nasunod sa iyang chamber. We will show pictures karon. So basically sa amo nga scale, ang CPU ang may amo nga one of the first nga may amo nga dako nga wind tunnel diri sa may Philippines. Pero sa mga ibang schools, I think may ara man sila, pero amo na do tabletop lang siya, kag do open man siya nga circuit. Ang abang closed circuit siya, so nagalibot ang hangin pabalik. So may duwa na siya ka-stage sa babaw, malibot ang hangin sa babaw, at mabalik liwat sa dalog. And sa Western Visayas, I'm sure, though kami ang may ara sa wind tunnel facility dito sa Western Visayas. Wow! So amo na siya ma'am. Yes, sa Philippines may ara, pero small scale sila. Wow, ang CPU gali ang pioneer diri sa aton sa Western Visayas. Do dako gid ina nga dungog for Central Philippine University, especially sa ilang research nga side or aspects ang ilang ginahatag na serbisyo sa mga pumuluyo. But naabala there is a need, Engineer Cleo, nga pagpahamtang sa wind research facility sa sulod mismo sa campus ng Central Philippine University. Yes, ma'am. Hindi kita mag-establish ng wind tunnel dire, especially nga ang we are now looking forward kung latawag ta sa aton nga trend subong, it's more on renewable energy kaya ma-phase out ng mga fossil fuels and matulad na eventually. So there is sa Central Philippine University, nag-establish kami dire. Well, just to give you a history, si Central Philippine University before, with the leadership ng Engineer Gerald Militar, was one of the AREC members, affiliated Renewable Energy Center of the Philippines. So, i-under naman siya sa Department of Energy. Let's go! Nakita nila, ang expertise niya actually before was microhydro, mga waters, microhydro systems, makaproduce sila sang electricity. So, after nila nakakuha sang AREC nga do expertise, we evolved diri sa wind energy. Kaya ang solar is already saturated, damo man sa other renewable energy sources, but ang Central Philippine University, isa sa gina-focus namin right now is ang sa windman in order to add man sa amon nga, basically sa amon nga portfolio for renewable energy.
And we are using this ang Bintana facility sa mga research sa mga kabataan, mga engineering students, mechanical engineering students, in order for them to validate their prototypes. Sir, for the information lang din no sa mga pumuluyo at hindi tanan no may ideya kung anong renewable energy. Perhaps no pwede mo ma-explain no briefly lang ang renewable energy. Yes, thank you, Ma'am Hope. I will do this very briefly. May ara kita sa bunga ginagamit ng fossil fuels, amo na makita natin sa mga coal-fired power plants, sa aton ng mga ginagamit sa gasolina sa aton salakyan. Well, basically, these are dirty. Kung baga mahigko siya sa iligay nun, kaya nga higko siya kaya gina-pollute niya ang environment, kag non-renewable, because hindi na natin siya mapaproduce liwat. Kung baga madula na siya, hindi siya replenish, wala siya nagabangko. So, hindi siya renewable. So, eventually, matapusin na is madula ang atong resources, hindi na nakapagong sa ating salakyan, or ang atong coal-fired power plant, hindi nakaproduce kurente, wala na kita kurente. Now, ang renewable naman, these are energies na I'll give you examples, siguro, solar, number one, balance ang tanan. So, solar energy is a renewable energy. Every day, sun kita, pagkati wala siya, pero marunong naman siya pagkabuas. Ang atong hydro energy is also renewable. May ara kita sa mga waterfalls, may ara kita mga river systems. So, hindi na siya madula, kaya sige-sige yung atong mga water sources as well. Sa wind naman, may ara kita sa wind. Ang atong wind is also renewable sa iyang nature. Every day may wind kita, nag-produce sa wind. Although, ang mga mga limitations na siya is kung hinay ang hangin or lumas ng hangin. Geothermal energy, amo naman na siyang atong mga energy from the volcanoes. Amo na siyang, sa balong sa earth natin, rather. Makakuha kita sa geothermal energy, nakita wave energy, ganun at ang wave, ang mga tidal energy sa tides, sa coastal areas natin. Minarami kita sa other forms of energy, pero amo na siya mga pinaka-succinct kasi siguro na mahatag niya justification. Renewable in the sense na mabago siya, maliliwat, ma-replenish, hindi maupos. Ang atong subong na ginagamit, majority sa ginagamit natin are non-renewable or mga fossil fuels. So it pollutes the air. Si renewable energy naman niya, wala siya na-pollute sa air. Kahit it's nature's gift to us, ang renewable energy. Wow. And wind is one. Wind energy is one. Thank you for that explanation, Engineer Cleo. But since na-mention mo naman ng mga energies nga possible for renewable energy or kuhaan sang alternative source no of energy ng wind gid yan, no ang gintutukan sa Central Philippine University. Why not solid waste? Why not solar, no na which is more common no diri sa aton sa Western Visayas, Engineer? Yes, ma'am. Thank you for asking that. No? Yes, that technically niche gid man na siya ang wind. When it comes to solar, bisa solar saturated, naging man ang solar natin. Kumbaga na mga researches, efficient na siya in a sense, no? Not 100% efficient, pero efficient na din siya. Ang ato naman dito sa may ang mga biomass and everything, yes, we have also other mga institutions na nag-focus there. But we wanted to create a niche that is a CPU. Niche in the sense nga, ang top natin ng resources, ang wind, we have a top resource sa wind. Kag ang atong general specification sa Philippines is low wind speed kita. Mahinay ang atong energy sa when it comes to harvesting. Low wind speed ang settings ng Philippines around 3 to 4 meters per second lang. So hindi natin ma-harvest. So ang ginaubra naman actually sa CPU is something different. The focus kami sa small scale. So meaning small scale, gamay siya ng mga turbines. Not necessarily makita niyo sa Ilocos at sa Guimaras ng mga turbines na dalag ko. Yes. We are focusing on our niche sa small scale. Ang goal naman there is to produce ng mga small scale ng mga turbines para na ma-distribute naman sa households or sa mga communities. Kaya ang problema natin sa magpa-establish kita sa dako nga wind turbines, well, basically, kailangan niya sa baskog man nga hangin. So, that is why ang track naman sa CPU is to add our portfolio sa wind. Kaya as what I have mentioned earlier, si Engineer Federal Militar and CPU in general is a member of AREC, so Affiliated Renewable Energy Center. Nag-start naman sila sa mga projects nila sa mga micro-hydro and may mga solar projects din sila. So, basically, we are venturing into wind. Kaya untapped, number one, untapped resource. Number two is we have lots of potential when it comes to our low wind speed communities. In fact, mga small island communities ang ginastart na ng Subong with the hope to establish ang mga data natin para ma-distribute naman sa atong mga pumululo in the future. Kapromising no sang goal ni sang Central Philippine University, especially ang paggamit no sang wind energy as a source no of energy. Kaya kanto kita, engineer, no sa conception which dito naman gin-launch no ang small scale wind turbine sa Botlog Island. So aside from that, no engineer, ano pa yung mga
gina-conduct nyo nga mga studies dira sa inyong wind tunnel facility? Yes, we can flash, nag-send ako pictures, kasi makita niyo ng karami sa mga taga-Pangalanat eh. We are actually venturing on the design sa small-scale wind turbine natin. Ang aton nga gina-design subong are mga different mga designs para nga maging efficient pagit ang aton nga mga wind turbines. Mayroon kami sa mga helical, mayroon sa mga spiral. Kumbaga, kung ma-picture niyo lang, no? Ang traditional nga Guimaras wind turbine, kagang Ilocos wind turbine, they are, do electric fan na siya. Ang among gina-develop subong are small scale. So amo nang mesh sa CPU. Kaya nga we are now venturing into low wind speed. So para nga bisan hinay lang hangin, we could generate our electricity. So that is amo nang ginapang-develop naman sa mga kanisang spiral or helical. Nga kanisang ginapang-develop na do actually the screw type na siya. These are actually in the research and development stage. So it is not yet deployable again right now at this moment. So hindi pa siya for commercialization stage, but muna siya sa madamo kami sa mga ginapang develop. I mean, hindi magiging damo-damo no? But we are venturing to several designs to optimize. Kaya ang purpose ng wind tunnel is to simulate the wind para i-check natin kung okay pa na naman nga design for the efficiency kag kung makaka-capture din na siya bilasang amon nga certain nga mga data. So amo na siya. Engineer, I wonder, no, ano yan ang mga challenges ninyo sa wind tunnel facility? Because, well, na-mention mo man kayo na untap ang wind eh. So, diri sa Western Visayas, although ti mabaskog man ang hangin, pero there are times nga ti wala man sang hangin. So, I wonder kung paano nyo gina-resolve, no, dira sa inyo sa inyong mga studies, no, sa wind facility. Okay, so in general na lang siguro, ang wind energy, amo gina na siya, intermittent demand, that is the nature of the wind. Hindi talaga na island. Intermittent plus predictable. Kumbaga, balaan kung saan siya what I'm trying to say is, nature ng wind din manadaan nga intermittent siya. So, ang among solutions, ang nakita naman sa mga pag-research naman, when we had our conduct sa mga studies and also sa mga deployment stage naman, we have observed na dapat hindi lang tamang stand-alone the wind. Kaya kung wind lang, yes, makaproduce kita electricity, but it's, hindi ko man siguro maambal na not sufficient kaya niara man, yes, but we have observed na kung i-hybrid na to, together with other renewable energy systems, best case scenario or best case na itong example is ang solar. Kung mag-hybrid kita sa solar kag wind, we could compensate. Kaya may weakness man si solar, may weakness man si wind. Si solar, ang weakness niya kung gabi wala siya produce electricity. Si wind naman, ang your weakness is not all the time. Wala, nagadapyagin ang hangin din. So, they could complement each other. So, amo na isa sa mga nakita naman nga, kung mag-hybrid kita, pwede kita ka-complement, kag makakompensate sila sa isa kag isa. So, amo na isa sa mga nakita naman ng mga trends. Kung parang hindi natin siya ma-take as a challenge na wala kita sa wind case. Sir, what will happen no sa mga turbines naton nga ginaobra sa Central Philippine University kung wala kita sa wind tunnel facility? Okay. Sorry, may i-add lang ko bili sa question mo kanina. Yes. Yes, aside sa hybrid systems, kung wind turbine alone lang din, we have developed different designs man sa blade nila. Kaya ang traditional wind turbine sa Guimaras at sa Ilocos, ang do electric fan type na siya. Kaya nga do nag-aamo na siya. Naka-airfoil na siya. In technical terms, naka-airfoil siya. So basically, dapat lift ang ihatag niya. Hindi siya maglibot kung hinay ang hangin. So ang amon subong or vertical axis, baliskan siya. Kung amon yung libot sa aton yung horizontal axis, vertical naman ang libot niya. Kaya bubuon na siya sa hangin. Drag type ang amon ng mga ginapang-develop there right now. Kaya parang napiskan hinay lang ang hangin. Ito wala naman itong concern natin nga low wind speed or kisa wala yung hangin. So basically, ang amon nga nag-goal lang din is for small scale, kag drag type siya. Kaya bisan ibuon lang siya sa hangin gamay, malibot siya. Actually, ang makita niyo sa video, din ang nag-send ko ma'am sa inyo, ang nagalibot na puti sa sagwa. Electric fan na hinay lang ang electric fan, pero makalibot siya in its own without high wind speeds. Okay. Ma'am Hope, sorry, wala akong nabatian yung second question, ang latest. Yes, sir, no? For example, yung mga wind turbines naton na gina-produce no, sa Central Philippine University or gina-develop rather sa Central Philippine University, kung hindi ini mag-agi sa wind tunnel or sa wind research facility natin, what will happen, Ayhan, sa mga turbines natin? Mga possible scenarios, ma'am, is kung wala kita sa field, wala kita sa laboratory testing, number one is ma-fail ganyan, possibly ma-fail ang aton niya system. Kailangan kung mag-design na din, for example, nag-design ng isa ka engineer, ng isa ka expert, kag drawing niya and everything
think ideal pa lang na siya, idealistic ang atong approach dira. So wala na po na consider ang environmental factors, wala na po na consider ang mga possible na wind velocities na pwede natin ma-accept sa atong turbine. Hindi naman po na-set ang limits kung saan natin siya i-break or kung saan natin siya ipaunta to operation, maintenance, and everything. So ang possible there, number one is maguba siya. Number two is kamugong sa atong expenses. Hindi ang mga number one nga reason din siguro ang atong expenses kasi nag-invest na kita nag-fabricate ka na bakal ka na sa mga imong materials. Katong i-deploy mo, wala dali siya naglibot. So kay wala mo na simulate nga sa amo ni gali nga wind speed, hindi kaya sa design mo mag-rotate. Mga amo na siya nga scenario ma'am. So it's important na maabita na isang wind tunnel testing para makita natin ang mga parameters nga kinahanglan natin i-test. Wind speed most especially. Kaya mo na ang pinaka-importante aside sa mga conditions natin, mga location site, importante na siya. Pero dito sa wind tunnel, matestingan din natin at which wind speed from low to high, isang bagyo kaya natin isang minute para mat-stress test na lang ang turbines natin. So hindi kita mag-uyang part-time. Yes, no, that's why very beneficial no ang wind research facility sa Central Philippine University. And engineer no sa nahibaluan ko ang wind tunnel facility through the regional director of the Department of Science and Technology Western Visayas no kay Engineer Rowan Hilonga. So I wonder no Engineer Cleo kung paano ayan nakabulig no ang DOST sa pagpatukod no sang wind tunnel dira sa CPU. Yes, ma'am. Actually, ang DOST, dako kitang nabulig nila. This is actually a featured. Ang featured DOST featured is a Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technologies Research and Development. So sa 2022, main proponents dito is ang project leader natin, si Engineer Gerald Militar. Ang ating assistant project leader was Engineer Cesar Acanto. Mga faculties ni sila chairperson sa mga departments sa Electrical Engineering at Mechanical Engineering. And ang advisor nila was Engineer Danny C. Molina, Dean then of the College of Engineering. So the DOST year granted this, may sila sang nag-grant rin ng wind tunnel energy or wind energy research and development facility dito sa Central Philippine University. So yes, ako binubulig sa DOST kay this is primarily DOST and CPU partnership. And we are very thankful sa ilang ginhatag ng support. And na-appreciate din sa Central Philippine University nga dili napilian man nga ibutan ang mga facility. Kay ang aton nga ang mga students nato naka-benefit naman ang mga aton mga mechanical engineering students, electrical engineering students, and other students naka-benefit dire. So yes, ang mga siya ng history sana DOST shared ang nag-fund sining facility. Sir, since na-mention mo naman lang, no, kaya ginagamit man siya gali no, sa mga students because I was about to ask you no, kung sinong pwede no, makagamit no, sa facility dira sa inyong bulutuan. So, aside from the students, sir, may mga private institutions ay nga nagatap no, sa Central Philippine University or specifically sa inyong facility para nga mag-conduct man no, sang studies or mag-test man sa ilang turbines before no i-deploy sa mga nagkalain-laing ng mga strategic places. Yes, ma'am. Salamat din kayo na mag-put mo ina siya. And pasalamat mo ko sa programa natin. Makabati ang iba ng mga tao. Sige, yes, we are actually marketing ang mga wind energy research and development facility to everyone. It is not limited sa students lang or din sa Central Philippine University. We are actually open for everyone. Ang mga ayon na dito, subong ang amon nga challenge is, not challenge na, pero gusto naman nga ma-utilize pa din ang wind energy facility natin. Kaya subong word of mouth pa lang, kasi since mention ko ganyan, it was just more or less 3 years ago pa lang na siya nag-start. Ang mga nilakalat ko sa amon work from other schools sa mga Cebu pa, sa Cebu Institute of Technology, nag-inquire from Manila, from Cagayan, and inquiries pa lang siya. But other schools naka-test na gano'n. And yes, may kami sang facility din na pwede maka-test ng inyong mga wind energy mga devices, not just limited sa wind energy, no? Possible man basta nag-involve sa wind, pwede natin ibutang sa wind tunnel natin sa ating test chamber. For example lang, just small examples na naman po ba. For example, sa mga structures, kung gusto niyo i-test ang wind nga nag-aagi sa inyong structure, ang flows ng wind sa mga civil engineering or sa mga mechanical engineering, sa mga ating mga cores, ng mga prototype,
we can explore on that. Pero ang main goal natin sa facility is for wind energy research and development. So I'm inviting everyone, ng mga senior high school students, college students, master students, or mga doctorate students na nag-research and development, or not limited sa academe. Hope nag-invite mo kami sa mga industry partners kung may gusto sila nga i-test sa ilang mga specimens na involving ang wind. We are also accommodating sa mga endeavors. But for CPU alone, engineer, pila na ka mga wind turbines or exclusive lang kamo sa wind turbines subong dira sa may wind tunnel ninyo sa CPU? Yes. For now, ang mandated man sa wind energy research and development facility is sa mga wind energy, for turbine, for electricity and everything. So subong, yes, we are focusing on our niche no, sa amo na wind turbines for now. But again, we are planning man nga to expand. So amo na din mention kung lang mga possible nga mga pwede natin na-test. But for now, yes, sa CPU, amo na nga focusan ang mga wind turbines nga pwede na maka-generate siya electricity and also ang ating mga for pumping kung amo na siyang application. So to answer your question, yes. So now, gina-focusan naman is wind energy ng mga systems. As we speak, Engineer Cleo, no, pila na ka turbines yung na-develop sa Central Philippine University sa bulig no sa wind tunnel facility. And if i-share mo pagid sa amon kung basi may ara ka mo sang data, pilaan yung na-deploy na no sa mga lugar diri sa aton sa Western Visayas. Okay. Sige, ma'am. Kung I will start sa mga na-deploy na. So we have two nga na fully deployed na na-deploy na din siya. These are all sa ang duwa man sa Concepcion, ang isa sa islands ng Danau Island, sa Concepcion na siya. Ang isa is also sa may funded siya sa USAID, ang isa DOST ni siya nga project, DOST Dagat project sa may Barangay Botlong naman siya nga turbine. So all of them are nagagigit sa wind tunnel na bon para makita natin ang parameters sa mga wind speed and everything. Sa imong second question man, pila na din siya turbines. Actually 1 2 3 4. I could not count it ang exact number man. Wow. I am sure more than 10 ang mga kay mga nag-add din 1 2 3 4 5 6. More or less ma'am, dira sa 10 ka mga turbines ang na-develop natin diri. Different designs, ang iban gina-change ng parameters, mga overlap ratio, ang iban sa iya na blade, gina-change natin ang geometry, so on and so forth. So ako sure ako ma'am, naka more than at least more or less 10. Wow! Dira siya, So we could expect pa, engineer, na mag-deploy pa yung CPU sa additional turbines perhaps in some other areas no sa Region 6? Kamagyan ma'am, sorry na wala ko nabatian ng first nga. Ma-expect ba bala natin yung CPU na maghatag or mag-deploy rather sa mga turbines sa ibang pang mga areas diri sa atin sa Western Visayas? Because may ara na kamo duwa. That's the goal, ma'am. That's the dream din ma'am. Pero then again, i-emphasize ko lang na we are under research and development pang stage, R&D. So nag-i-advise pa kami. So possible nga ang mga designs natin will change over time. Kumbaga kung ano makita natin subong, it can always change kaya nasa R&D pa, not for commercialization part pa. But that's the dream man. Kaya mo man ang ating mandate. Sa CPU, we are very engaged sa mga extension projects. And that's one, community service is really one of our goals. Pwede natin yes, to answer your question, short answer, yes. We are on that track man gid. Wow. After natin ma-establish tanan-tanan, kag ma-consolidate tanan nga data and recommendations, that will be our track man. Siguro, engineer, no, before we go, naka 3 years na, no, more or less, yung wind tunnel facility sa Central Philippine University. Perhaps, no, basi pwede mo ma-generalize sa amon yung mga tagpalamati kung ano na bala yung mga significant na mga na-contribute, no, sa facility sa community. Okay. Sige, sa community, focus mo na sa community, kaya balo pa tayo sa mga academic nga researches, may mga data na na-produce, but then again, yes, nga dapat ang data nga na makatugid sa community, kag makatugid sa, kumbaga may impact ang mga data nga ginapansulat naman sa mga papers. Yes, doon naman, ma'am, after 3 years siguro, well, I could not say this man siguro in general ko na lang nga makita natin nga mga designs na ginapang-develop dito sa Central Philippine University nga wind tunnel and other designs man nga ginatag dito ng mga specimens mapuslan sa community so maka-deploy kita sa other locations sa other mga sites
we'll start with Iloilo, but kung mag-expand siya, then much better. So we are trying to focus right now sa mga small island communities. And kung may ara pa din sa other locations na suitable for this small scale na wind turbines, then that is our vision nga pwede natin ma-share ang atong diri nga ginapang-develop with the community and also with Iloilo City, and not just Iloilo City but in general for nation building natin, the whole Philippines. Siguro, last na lang, engineer, no? Kay, I know, very masako ka mo dira sa CPU, or you're also a faculty, no, sa university, and also the coordinator of the research facility. Siguro, last na lang, Engineer Cleo, anong na-expect pa sa community, perhaps, sa Central Philippine University, particularly, no, sa wind tunnel facility na dito ko dira sa inyong bulutuan? Well, yes, thank you for that, ma'am. Ang expect natin is, ma-test natin kung gusto niyo I'm inviting everyone nga kung may mga research projects ka mo or may mga sa industry mo partners natin, kung may ka mo sa mga specimen nga kinanglan sa wind energy facility nga laboratory testing, then we are open for this one. So, ma-expect natin nga we could simulate ang aton nga mga wind speed, we can also simulate ang aton nga mga wind conditions in a laboratory testing or in a laboratory setting. We could also simulate and give you data sa aton mga wind energy turbine systems, for example, mga revolutions per minute niya, the torque and everything. That is something na ma-expect ninyo as well. And when it comes sa CPU as in general sa aton nga facility, well, you can expect na we will produce more ng mga turbines na design and also to give sa aton ng mga established na data para at least mapuslan din sa community natin, and also sa aton mga partners sa government agencies like the OST, most especially the Department of Energy. We are willing man to collaborate with them para nga mas madamo o mas mapauswag natin ang aton nga wind energy na resource na diri sa Central, sa Western Visayas kag sa Philippines in general. So again, ma'am, wala siya ang aton nga track subong. We would like to invite man as well. Naglatol ko lang ni Ma'am Hupa kay Yes. gusto kong ipahatag sa mga kapalamati sa aton subong. We are inviting everyone nga to use this wind tunnel facility diri sa Central Philippine University kay we are willing to accommodate sa ilang mga testing needs. Wow. By the way, engineer, no, kay i-take ko lang ang opportunity kay Ari Kamande. Since nga na-post natin yung wind turbine or small-scale wind turbine sa Butlog Island before, may alasang comment, no, na do medyo curious or perhaps, no, hindi pa gid sila super familiar about the wind turbine. May nagsiling, no, nga isa lang ko na nakabagyo na matumba na ang small-scale wind turbine na gimpahamtang sa Butlog Island. Perhaps you could debunk, no, ang inang comment, Engineer Cleo. Sorry, nandun na, di ka utod ang yung mga nag-blur ang line, ma'am. Can we liwatan yung gamay, ma'am? Sorry again. Yes, no, kasi may nag-comment, engineer, no, sa small-scale wind turbine na isa lang ko kabagyo, no, kahit gamay lang siya, isa lang ko kabagyo, mautod na siya. So perhaps you could debunk, no, ang muna nga statement from netizen, Engineer Cleo. Well, ang mga nagaliwatan ko, ma'am, we are under research and development. So yes, kung may mga amugima na, ma'am, we could iterate sa designs natin. Kaya mo na kanyang ko, this is not yet for commercialization. That is the final design. Yes. So if ever may mga we could debunk basically kung mautod ang sa mechanical na siguro nga sa design niya ganyan, but not on the blades or not on sa design or sa nature niya. So well, basically kung may mga scenarios, then we will just iterate kung if ever man may mga amo sila. So amo nang gina-emphasize ko di at the start pa lang, we are under research and development. This is not a commercial product na Yes, So yes, kung naman na, then we will reiterate or plantaon ta kung anong mga improvements so that we could recommend as well kung ano ang next natin yung mga gamitan, yung mga materials, anong next natin yung design, and everything. Wow, no, kanami kay T, you're also open for suggestions and also ginakatuan yung manliwat, di ba, engineer, yung mga gina-deploy ninyo ng mga turbines para ma-check man, no, kung ano ng ilang mga kahimtangan, subong, no, sa Danao and also sa Butlog Island.
But based man sa ato nga previous interview, nag-agi man siya sa naid-id nga studies kag ang storm no isa man sa mga factor na inyo gintunan no sa wind turbine nga gin-deploy ninyo sa Butlog Island. Yes, ma'am. That is really the spirit or the nature of, as a researchers, we need to be open man sa mga possibilities. Kahit not every system is perfect. But at least, no, nga na-again natin siya, may ara kita sa data lang. Pwede na ito ma-recommend in the future. Kung may ara makita sa mga recommendations, we could do that. Ang sa USAID na mo nga project mo sa Danao, yes, I mean, it is still standing man. So basically, kung ang di man na problem sa mga prototyping video, for example, mga prototype siya, quote and quote. So basically, that is still subject for change. Kung may ara kita sang makita ng mga certain improve, then we are very open na i-change natin ang design para nga at least ang i-deploy natin sa uluwi will be now the final na kumbaga reliable and durable na siya nga designs. So yes, kung saan natin nga nag-comment sa ito, then yes, we will consider man kung yung mga incidents, then we are not claiming na ganang pinaka-perfect na system. No. Yes, this is under research and development and we are very willing man no, kung gusto niya mag-collaborate, willing man kami din sa CPU kung ano pa ang netizen nga nag-comment. Kung willing man kami dito here kung anong iyang suggestions. Yes, kag that is what science is all about, no? Yes. Nagahatag sang solusyon sa mga natulain yung mga problems no sa aton nga mga communities. So that's it, no? So Engineer Cleo Alfred Tobias, thank you so much for joining us diri sa amon sa programa Tukid, no, a science and tourism focus program sa Radyo Pilipinas Iloilo. Madama na naman kami sa natunan, pinagi sa imo from the renewable energies to the purpose no sa wind tunnel facility sa Central Philippine University. Again, Engineer, madamo gid nga salamat, maayong aga sa imo. Salamat din ba mo? Salamat na may umaga sa mga palabati natin. Lalina, Tukid ang taong Western Visayas. Lalina, Nabatian mga kaabyanan si Engineer Cleo Alfred Tobias, ang faculty no sa Central Philippine University, and at the same time ang coordinator sa wind tunnel facility dira sa CPU. ang mga Inatagan kita sa tion or oras ni Engineer Cleo, no? Si Engineer Cleo, mga kaabyanan, nakita na natin siya, na-meet na natin siya sa pag-launch no, sa wind turbine sa Concepcion, no? And na-mention yun niya, may duha na sila ka turbines na na-deploy no, sa duha ka island or island communities sa Concepcion, Iloilo, no? Sa Danao and also sa Butlog Island. So nakunig nga bulig ang mga turbines no for alternative source no sa kuryente sa mga pumuluyo kay kung inyong makabtuan no ang area mga kaabyanan or inyong nahibaluan kung diin ang Butlog or ang Danao or ang Butlog lang di for example, wala sila sa hindi sila naangot sa main grid, no? So wala sila sa linya sa kuryente. So instead, no, ang DOST and ang Central Philippine University nag-collaborate no sa isa ka project na ginatawag Project Dagat, and ang Project Dagat na for the Municipality of Concepcion ang pagpahamtang sa small scale wind turbine. So very interesting mga kaabyanan. So hopefully mag-guest pa natin si Engineer Cleo Alfred Tobias sa mga masunod na mga episodes sa Tukid. Kaya madamo ka sa malbalaan sa iyan, especially sa wind studies, no? So again, kay Engineer Cleo Alfred Tobias ang CPU, thank you so much sa imong oras diri sa amin sa Radyo Pilipinas Iloilo. Philippine Standard Time 10:55 sa aga. Thank you mga kaabyanan sa inyong pag-upod diri sa amon na programa, sa mga nagtutok no nagpamati sa 585 kHz sa lilisuan sa inyong mga radyo kag sa Facebook Live no, sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ini pa lang ang second episode no, sa programa Tukid. Madamo pa kita sa Tukibon no, dito sa Western Visayas. Tomorrow, bantayan no, si Dr. Ernest Federizo
ang hepe no sa DNR copies ato naman niya baluon kung ano ang mga initiatives no or protection conservation efforts ng DNR copies para sa Tukad Reef. Ang mga solusyon sa problema. So bantayan ina tomorrow mga kaabyanan si Dr. Ernest Federizo diri sa Tukib no 10 a.m. to 10:55. Siyempre, thank you man sa atong mga katuyang teknikal diri sa studio si Sir Alan Defante kag sa transmitter Sir John Magallanes. Mga kaabyanan, nanundaw po ninyo ang inyong classmate on air, Hope Tarichante, kaguniang Tukib. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.